Alam nyo ba yung New York Times Square? Dahil Marvel fan ako, kung saan hinabol ni Nick Fury si Captain America nung kakalabas lang niya sa ICE. Yung maraming digital screens at sobrang busy na lugar. Meron din tayo nun dito sa Toronto. Ito yung Sankofa Square or dating tinatawag na Yonge and Dundas. Tara, pasyalan natin. Alam niyo, isang nakakaaliw na parte dito sa Sankofa Square. Dito mo makikita yung iba't ibang klase ng tao. Like from students, office worker, minsan may mga matatanda, mga casual na tumatambay lang, may mga praning pa minsan. And marami ring mga makikita ka mga nagfo-photoshoot or kumukuha ng videos. Kung mahilig ka mag-people watching, sobrang nakakaaliw na pag pumunta ka lang dito, iba't ibang klase ng tao yung makikita mo araw-araw. Talagang may entertain ka. Yung isa pang maganda rito sa Sankofa Square, dahil nga downtown Toronto to eh. So, ramdam mo yung vibe nung downtown Toronto na parang Times Square nga. And at the same time, sobrang daming ganap, diba? Ang daming mga activities na nangyari dito. Meron dyang giant chess nga na nakalagay dun sa malapit sa stage. And then, minsan marami kang makikita rito ng mga busker, mga street performer ba, na kung pumunta ka dito para tumambay, ramdam mo na yung vibe niya, tapos hindi ka pa mabobore kasi sobrang dami talagang ganap. Alam nyo ba na dati, simpleng intersection lang to na puno ng traffic at lumang buildings. Walang masyadong nangyayari, parang ordinaryong kanto lang na sa downtown Toronto. Pero noong 1998, nagdesisyon ng city na baguhin ang lugar na to at i-revitalize. Noong 2002, opisyal na binuksan bilang Yonge and Dundas Square. Mula noon, naging isa na tong pinaka-busy at pinakamaliwanag na spot sa buong downtown. Pero noong 2023, binago nila yung pangalan at ginawang Sankofa Square. Galing to sa Ghanaian word na Sankofa, na ibig sabihin ay aralin ng nakaraan para makabuo ng mas magandang future. Dahil sa history ni Henry Dundas na may kinalaman sa slave trade noon, ginawa nila to bilang simbolo ng pagkilala sa past habang nagmo-move forward ang lungsod. Ngayon, bilang Times Square ng Toronto, mas malalim na ang kwento nito at mas buhay pa kesa dati. Pero syempre, hindi lahat perfect. Even itong Times Square ng Toronto, nagkakaroon ng decline. For example, last year lang, 2025, bumaba ng sobra yung events at revenue nitong lugar na to ng almost $700,000. And dahil yan sa pinaghalo-halong problema kagaya ng economic issues, syempre, mga protests, and marami pang problema sa surroundings. Kung titingnan mo rito, makikita mo ang daming mga praning, ang daming mga nagda-drugs din sa paligid. Nakakadagdag lang sa decline ng lugar. Pero may pag-asa naman. Itong summer 2026, nag-announce sila ng hashtag Hot Square Summer kung saan magkakaroon ng weekly events dito sa Sankofa Square. And yung goal lang naman talaga nila is mabalik yung dating sigla niya, yung dating dami ng mga tao na pumupunta, at yung dating energy nitong Sankofa Square. Bilang Times Square ng Toronto, isa ito sa pinaka-busy na lugar sa buong Canada. May giant digital billboards na laging nagliliwanag, kaya kahit gabi parang sobrang liwanag pa rin ang dating. Ito rin ang unang public-private partnership project na ganito sa Canada. Ibig sabihin, sama-sama ang gobyerno at private sector para mapanatili itong buhay at fresh. Talagang heart and soul ng downtown Toronto. Puno ng energy, lights at patuloy ang mga nangyayaring events. Alam niyo dati, from 2006 to 2013 siguro, dito sa stage na to ginaganap yung Filipinos Making Waves. Ito yung isa sa mga pinakamalaking Filipino festivals dati dito sa Toronto. Before pa yung mga Taste of Manila, ito na talaga yung isa sa mga OG na, at least sa alam ko bilang batang ako, na nung time na nagsisimula pa lang magbanda, isa sa mga goals talaga namin is makasalang dito. Kasi para sa amin noon, nung mga teenagers kami,
ito yung pinakamalaking stage na pwedeng tugtugan ng mga Pinoy na banda noon every summer. So, yun, sobrang nakakamiss lang talaga tong lugar na to. Kanina habang naglalakad ako, may nakita akong sign na Hard Rock Cafe Toronto coming soon. Tapos bigla akong naalala, itong building sa likod ko na ngayon Shoppers na siya, dating Hard Rock Cafe yan, isa sa mga iconic na music venues dito na nandito mismo sa downtown Toronto sa Yonge and Dundas Street. And parte rin siya ng storya ng pagiging batang musikero ko kasi dati dyan ginaganap yung Buzzfest. Shoutout kay Kuya Phil Mark ng Radio Insect Records. Yun yung parang naging Oktoberfest ng Filipino music community dati dito sa Toronto. Nakakamiss mo. Over a decade ago na siguro yung last. Alam nyo, kagaya nung Rogers Center na kilala as Sky Dome dati. And alam kong itong Sankofa Square ay nagkaroon na rin ng name change dahil sa mga controversies. Pero para sa akin na lumaki dito, Hindi ako sanay na tawagin siyang Sankofa Square, hindi ko alam eh. Para sa akin, ito pa rin yung Yonge and Dundas Square. Pero ako lang naman yun. Pag sinabi mong downtown Toronto, ang may isip mo is yun nga, Yonge and Dundas Square. Kung taga-Toronto ka, malamang nakapunta ka na dito. And kung nakapunta ka na nga sa New York Times Square, kwentuhan nyo naman ako kung kamusta tong Sankofa Square compared dun sa New York Times Square. Yun lang, peace.